hindi na lang ho tayo yung nananawagan ng debate. Etong isang sumisikat na political vlogger na nagngangalang Lovely Granada, mga kababayan ko. Abay, iniyayaya, hinahamon. Oo. Hinahamon po ni ni Lovely Granada si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Eto na ngayon, matindi. Matindi ito, mga kababayan ko. Hindi na lang ho si Atty. Claire Castro. Hindi na ho para kay Risa Hontiveros na lumaban ng debate para kay Sara Duterte, mga kababayan ko. Kung hindi itong isang vlogger, itong isang political vlogger na nagngangalang Lovely Granada, ang siyang humahamon, mga kababayan, kay Sara Duterte. Ang tanong ho papayag ba, mga kababayan? It's just me. Oo, papayag kaya? Malalabanan kaya ni Sara, mga kababayan? Sabi nga ho, mga kababayan, ng isang batikang newscaster, itong mga kayang-kaya nga lang daw ni Sara Duterte na kausapin at sagutin sa mga tanong ay yung pong kanyang mga kaalyadong mga bobong, mga tatangat, mga idiot na mga vlogger. Nakatulad ni Banat Bay. Wait lang ho, mga kababayan, may kumakatok lang ho. Wait lang ho. Wait lang. Ginagamit lang ng negosyante ang pangalan Marcos para makapanloko. Hindi ito panahon ng pagsasamantala. Dapat talagang makanuri, tingnan na maigi. Sa dami ng peke, nagsilip para sa mga pagmumuka ng mga inakala mo na anghel ang kayo. Enemy mga santo, santa na sumasamba. Sino ba, sino nga, sinungaling ba? Nakalamang na malamang ang mga alamang manggagamit na sino-sino mang kung mga ulupong na nagaan yung taong sa iyong tenga bubulong. Paligid patagong, tumigil patali ko na sa may matalis sa kanyang patibong. Kapag napaikot ka na sa kanyang mga balat, saka mo mapagdaratong. Halaga may pakinabang at sa matala na sinamatala ng mga mandarambong. Ganun talaga, sa kalakaran ang dami nilang tuso na mapang-apuso. Kung sa bagay ang magpakatao, di na rin puso. Mas kapalipaliwala pa ang panang nakaliting aso. Sasasang katauan, naging mo alam kung anong nilalang na nagbalak sa'yo. Pag namalapit na paligid ka sa wad na bait na bibig niya, kalaunan na itsakwera ka rin pag wala ka nagkamay sa kanila. Wala silang kaluluwa, mga walang... Ayun, mga kababayan. May kumatok lang ho Wait lang. Parang nalobat na yata yung aking mic. Wait lang ho. Yun, okay na. Nakabalik na. Wait lang. So ngayon, mga kababayan ko, eto na nga ho. Hindi na ho si Atty. Claire Castro at hindi na ho si Risa Hontiveros ang naghahamon ho dito kay Sara Duterte sa debate. Hinahamon na rin ho ng isang sikat at kilalang political vlogger ngayon, itong si Sara Duterte. Hinamon ng debate si Sara Duterte. Sabi nga niya, I am a Filipino citizen challenging her to debate with me because I'm one of the people that she's serving. Kita nyo, mga kababayan. Totoo naman kasama ho tayo lahat yan. Ngayon, ang tanong, Sara Duterte vlogger na lang yan. Walang posisyon, ordinaryong mamamayan, kung hindi isang mamamayang katulad namin na nagbibigay ng aming mga opinyon at pananaw sa mga usaping nangyayaring usaping pangpolitika. Ngayon, Sara, ano ngayon? Ito ba iyong kayang talunin? Mga kababayan? Kayang talunin ni Sara Duterte to? Mga kababayan, mukhang underdog si Sara Duterte dito, mga kababayan. Bakit ho ko nasabi? Bakit ho natin nasabi? Mga kababayan, kita nyo naman mag-isip ito. Mga kababayan ko, ang pag-iisip ho ng isang Sara Duterte ay daig pa ho yung pong DEMPA, walang signal ba, mga kababayan ko? Yung loading lagi, mga kababayan, yung kanyang isip, hindi ho matalas. Kundi mga kababayan, napaka-islo. Napakahina ho mag-isip
Oo, napakabagal. Ayan, sige sabihin na natin, wag naman ho yung napakahina ano. Napakabagal ho mag-isip neto hong si Sara Duterte, mga kababayan ko. Ang pag-iisip ho ni Sara Duterte ay daig pa ho, mga kababayan, yung pong ang ang inyong usapan ay wala po sa kanya, kundi parang lumilipad, ano po, lumilipad yung kanyang isipan sa mga bagay-bagay na siya lang ang nakakaalam. Kahit po iharapin niyo ito ng seryosong usapan o seryosong usapan sa debate, ang kanyang isip po malayo eh. Kaya kapagka sumagot si Sara Duterte sa mga katanungan, ang nangyayari ay ang lalayo ng mga sagot sa totoong tanong. Malayo sa tanong yung kanyang sagot, mga kababayan ko. Ilang beses na ho natin pinatunayan at ilang beses na ho natin pinakita yan rito. Di po ba, mga kababayan ko? Wala ho, tama ho kayo, ano? Wala ho kayo, sabi ni Ami Ponce, no focus, si Pusit. O, kita nyo. Wala ho eh. Kahit ho siguro i-focus niya yung kanyang ano eh, yung kanyang isip at diwa sa debate, tingin ko, mga kababayan iba pa rin yung isasagot eh. Hindi pa rin ho talaga tutugma sa mga tanong yung kanyang isasagot. Mahina ho eh, mahina. Oo. Sa Kapampangan, sabi nga nila, mahina. Oo. O, di ba? Sa atin naman, makapkapoy. O, di ba? Di ba? O, sabi naman ng mga Ilocano, nakapsut. Nakapsut ti panunot na. O, sa mga taga-Pangasinan naman, makapkapoy, sununot to. O, di ba? Ganun ho yung mga sinasabi. O, ngayon, mga kababayan, ilang patunay pa ba yung ating ipapakita dito? Sabi ko nga sa inyo, hindi lang ho ako yung nagpakita na ng patunay na si Sara Duterte ay mahina. Mahina mag-isip, mabagal mag-isip, at hindi ho tumatama sa mga katwiran niya yung pong mga katanungan o kung meron mang lulutasin na mga suliranin sa pamamagitan ng pangangatwiran. Halimbawa ho ay isang senaryo na halimbawa ho, mga kababayan eto ang tanong na dapat solusyonan natin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. Halimbawa Sara Duterte ay naging presidente at nagkaroon ng digmaan. Paano mo ililikas ang ating mga kababayan na nasa Middle East o nasa gitna ng digmaan? Sasabihin niya, papasundo niya ng eroplano dahil nagawa naman na daw niya yaan sa panahon ng COVID. Kita niyo, mga kababayan ko, malayo. Hindi ho, yung pag-iisip niya, hindi ho niya kayang mag-isip ng malalim. Ang bababaw, sabi nga ng mga maraming political analyst Marami hong nagsasabi na mga politiko rin na yung pag-iisip ni Sara parang nag-iisip lang daw na elementary. Mga kababayan ko, hindi ho niya iisipin kung ano ba yung sitwasyon talaga ng mga kababayan natin diyan po sa Middle East. Halimbawa kayo alam nyo to sa mga OFW, tanggalin ko lang muna to. Sa mga OFW nating mga kababayan, alam nyo ho ito Di po ba? Kayo ho ay nakapaloob sa mga kontrata. Ayusin ko lang mga kababayan. Kayo ay mga nakapaloob sa mga kontrata. May kontrata ho kayong mga pinirmahan sa inyong mga employer. Hindi ho alam ni Sara yan na may mga restriction kayo na dapat isaalang-alang. Sa ganitong mga pagkakataon, kailangan din pag-usapan yung mga ganon. Mga dokumento ninyo, ano ba ang panuntunan ng mga batas ng mga bansa kung saan kayo naroroon, mahalaga ho yun. Mga kababayan, mahalaga ho yun. Na hindi niya sinasaalang-alang na dapat natin isalang-alang. Ganun-ganun lang ba yun kapag halimbawa, sige, wala nang
Malaya na ho ang airspace para dumaan ang mga eroplanong susundo. Ngayon, ang tanong, kayo po ba'y pwede hong karakaraka na, tara, uwi ka na, halika na. Oo, dahil dito delikado, uwi ka na, sumakay ka na sa eroplano. Ganun po ba yon? Hindi ho ganun. Sabi nga ni Olive Macapagal, yes, Boss Mike, 2 years, may mga bawal. Kita nyo ho. Mga kababayan, hindi alam ni Sara Duterte yon. Bobo nga kasi. Oo. Bobo kasi. Basta lang pala desisyon lang. Ganun lang ho yung ginagawa ni Sara. Hindi kaya ng utak ni Sara na isipin pa yung iba't ibang mga bagay. Halimbawa, hanggang doon lang ang isip niya sa kailangan may humihingi ng tulong na gusto na nilang umuwi. Hanggang doon lang. Wala na hong iisiping iba yan, si Sara Duterte, na isalang-alang natin yung mga bagay na mga kasunduan ng ating mga bansa. Isalang-alang natin yung mga kontrata ninyo na maaaring yan pwede kayong mapahamak. Ganon, mga kababayan. Wala ho siyang ganon. Hindi na ho niya palalawakan yung isip niya sa ibang mga bagay na ganon. Kaya nga ho, kita nyo, puro salita lang. Ang tanong ko nga sa inyo mula nang nagsalita siya na ang sinasabi nga niya ho, mga kababayan, ay po pwede daw at malaya na kaya niyang magpasundo ng mga OFW. Ang tanong ko sa inyo, meron na po bang napauwi si Sara Duterte? Meron na ba siyang natulungan ng OFW na nakauwi sa Pilipinas? Di po ba wala? Ibig sabihin, mga kababayan ko, di ba, Al-Makawili, ang Sara Duterte, manang-mana sa tatay. Puro salita, salita, salita lang. Pero walang gawa. Yan, mga kababayan ko. At kinabibiliban ho yan ng maraming mga tanga at bobo na mga sumusuporta sa kanya. Yung puro salita lang na walang gawa. Na madalas nating ipaliwanag na sana sa bawat salita hanapan nyo ng halimbawa ng nagawa. Hindi ho yung puro salita, salita, salita lang. Di ba? Salita lang meron. Yan na nga. Kasi nga mga bobo yung mga iba na naniniwala sa kanila, hindi ho nila chinecheck kung meron ba talagang nagawa. Kung ano na resulta sa sinabi. Wala hong ganun. Puro dakdak. Yan, tama si Alicia Duran. Di ba? Puro salita, puro dakdak, puro daldal. Pero wala, mga kababayan. Hindi ho, kailanman nakapagpakita ng patunay. Yan nga lang mga kababayan, sa pagiging vice presidente, sa pagiging DepEd secretary. Wala hong napatunayan ho Sabi niya lang you give me 1 billion, di ba? 1 billion peso at susolusyonan ko lahat ng problema sa DepEd. Kita nyo ho, mga kababayan, umabot na ho ng 100 bilyon. Yung pong kanyang naging budget, wala naman hong natugunan o nasolusyon ng problema. Lalo lang hong bumagsak sa pesa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Pinabagsak ho ni Sara Duterte. Mula nang naging DepEd Secretary, itong si Sara Duterte, di ba? Ang edukasyon sa sukatan dyan ho sa pesa, mga kababayan. Bagsak tayo. Yun ho ang katotohanan. May patunay na talagang hong, mga kababayan, ang isang Sara Duterte hindi ho kailanman nagkaroon ng maipagmamalaki na nagawa, na trabaho, na naging proyekto sa kanyang panunungkulan sa pagiging vice presidente at pagiging DepEd secretary. Nga, mga kababayan ko. Ayan ho. Ngayon, marami na hong mga naghahamon ng isang debate labang kay Sara Duterte. Marami na ho. Ngayon, mga kababayan, ito ba si Sara Duterte papalag din kaya Lovely Granada? At tingin ko, mga kababayan, kayo na humusga. At ako'y naniniwala, mga kababayan, hindi ho yan uubra.